it is really disgusting what the senators are doing. I mean, parang ginagawa nilang idiots yung mga Filipino people. Pumasok si all of a sudden, Bato comes out. He came out there just for the coup. Hindi ba? Para maging 13 yung mga boto. Tapos, umalis siya. Tapos, pinotektahan siya ng Senado. Talagang, tapos hindi pinotektahan ng Senado. Hindi ko naintindihan kung ano nangyayari sa Senador. Okay. Kasi they are losing their moral compass. That's the problem. And we are here to show them what the moral compass is. Nako, di ba? Oh, sa akin patalsikan na lahat sila. Sino pong papatalsikin? The majority. Sa mga nagsasabi na ang lahat ng mga nangyaring ito ay isang political na away between Marcos at Duterte, 2017 pa lang ay final ko na ang kaso. Wala pa po sa pwesto si President Marcos. Halos 8 taon na inimbestigahan ito ng ICC. Nabunga lang ito ngayong panahon na presidente si President Marcos. Hindi po ito panggigipit kay Duterte, kundi isa po itong katunayan na mayroong hustisya sa mundo. Kaya patuloy ko pa rin itataya ang buhay ko para sa inyo. Dahil alam ko, punong-puno tayo ng pangarap na gusto nating magbago ang bansa natin. Kaso nga lang walang tumatayo, walang nakikipaglaban, at walang totoong nagmamahal. Masakit man tanggapin, Pilipino tayo, pero binababoy tayo. Kaya ako ito pinaglaban. Na kahit itaya ko ang buhay ko, hinding-hindi ko tatalikuran ang pinangako ko sa inyo. Nung pumasok yung Duterte, sila talaga yung nagsimula niyan. I remember yung unang fake news sila, yung ginawa raw safest city in the world ni Duterte yung Davao. Ang Davao. So it's fake news. Of course, kahit yung kapag tinignan mo, sa top 1,000 safest cities, hindi papasok yun eh. Dito sa Pilipinas, yun ang most dangerous. Ang Davao is most dangerous. Kasi number 1 siya sa murder. Biruin mo yun. And statistics ito ng Philippine National Police. That time when he was mayor. Okay. Pero the way they were able to spin it, they made people believe na safe yung Davao. Tayo naman pumunta tayo ng Davao. Compare mo nga yan sa Singapore, kung nasa kalingkingan yan. Hindi. But, ganun yun yung fake news na finid nila. And that time, hindi pa nafa-fact check, people believed it. So kaya siya naging presidente. At ang sinasabi ko lang, General, umiikot yung mundo Alam nyo itong si President Duterte, nakapwesto siya ngayon. Malay natin yung susunod na makakapwesto. Ang prioridad naman ay human rights at magkandak naman ng mga investigasyon. By then, retired na kayo at buksan itong mga kaso na ito, nakatiwangwang yung ating mga pulis. Yung mga nanlaban na yan, pagka binuksan ho yan at isang honest to goodness investigation, kailangan properly yung operation talaga at otherwise, sila rin naman mananagot long after yung mga commanders nila ay nag-retire na, nawala na. Ito yung mga nag-guarantee sa kanila, sagot ko kayo. Walang mangyayari sa inyo habang kami nakapwesto. Yun nga lang, hindi sila habang panahon nakapwesto. And the history ng mga tropa natin is replete with such examples, Yun lang mga military escorts ni Ninoy. Nakulong yun ng mga 3 decades yung mga enlisted. Pero yung mga boss ba nila nakulong? Hindi. Ganon din, ginaranti rin yan sila na kami bahala sa inyo, wala mangyayari sa inyo. Cum laude sa Philippine Military Academy. Naglingkod bilang sundalo. Naging tagapagligtas ng mga napinsala sa sakuna at krimen. Umaklas laban sa katiwalian sa militar. Nabilanggo sa pagsisiwalat ng mga anomalya sa panguluhan ng gobyerno. Napagkatiwalaan ng taong bayan at nahalal na senador. Siya ang may pinakamaraming naisabatas sa Senado. Patuloy na naninindigan laban sa korupsyon, krimen at kahirapan. Antonio Trillanes IV, ipaglalaban ka.